Isang mapagpalang umaga po mga ka-Oragon. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Good morning po. Andito po ako ngayon sa basketball court ng Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Kung saan po ay andito po ngayon ang mga senior citizen para i-claim po yung pera na para sa mga senior citizen. Ang isang nakakalungkot nga lang po ay alas 10:30 na po. Kanina pa dito yung mga matatanda ay wala pa po yung mga taga DSWD. So ang isa pa rin po nakakalungkot dito mga ka-Oragon ko, inabot ko kanina yung aking magulang, ayan po siya sa sasakyan, na inaatake po sa puso. Halos nagpipinal na po siya kanina, naninigas ng katawan at hirap na pong huminga. Ang akala ko po ay hindi na kami dito pupunta at pupunta na lang kami sa hospital dahil nakikita ko po yung kalagayan niya. May dalawang atake na raw daw po ito at nangingitim. Kanina po ay nasaksihan ko kung paano po siya inaagaw niya yung kanyang paghinga. Salamat po sa Diyos dahil kahit pa paano po medyo nakarekorikbir po ng kunti. Ang sabi ko nga po ay wag na kami maghintay dito sa mga taga DSWD yan, dahil sa kung magkakapera man kung patay naman po, ano pa ang gagawin sa pera niyan. Ito po yung kalagayan ng aking magulang. Hindi ko na po siya binaba ng sakyan dahil hindi naman po niya kayang bumaba. So talaga pong gusto ko na siyang dalhin ng hospital. Kaya lang po nagbaka sakali pa rin kami na pagdating namin dito ay nandito na po yung mga taga DSWD. Kaya ang problema po, alas 7 pa lang nandito na yung mga tao, pero mga taga DSWD po alas 10:30 na wala pa po. Yan po ang nakakalungkot sa proseso ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Hindi po nila naiisip yung ganitong sitwasyon na yung matatanda na hirap pong lumakad, wala na pong kakayanang maglakad ng mag-isa kung hindi po aakayin. At ang iba pa nga po ay may mga karamdaman pa. Kanina po sabi nung nakausap namin dito, mayroon na po ditong hinimatay. Yan po ang sitwasyon ng mga matatanda natin dito, dahil po sa kakarampot na salapi na ibibigay ng gobyerno para po sa ating mga senior citizen, halos buhay pa po sila. Hindi na rin po masarap o hindi na rin sila mag-i-enjoy na matanggap man nila yung pera kung gano'n naman po ang kanilang kalagayan. Sana po ay maisip din po ito ng mga nanunungkulan natin na kung maaari naman po ay sana hindi na po dito pinapupunta, lalo na po yung may mga edad na, yung pong matatanda na. Nagpipilit po sila dito pumunta kasi sa hirap ng buhay. Kagaya nga po itong magulang ko, halos hindi na po siya makahinga kanina. Inaagaw-agaw na po namin kanina sa kanilang bahay, nang abutan ko po kanina. Awang-awa ako sa sitwasyon, pero sabi niya kung mamamatay siya hihintayin na lang niya, basta gusto niya na makapunta rin dito dahil para man lang daw po ay may magamit. Tumutulong man po kami, pero hanggang dun lang po yung kaya namin itulong sapagkat mahirap din po ang buhay. Kawawa po ang ang mga matatanda rito. Ganyan po karami ang tao rito mga ka-Oragon, mga kababayan ko. Ang mga magulang natin, ang matatanda natin ay ayan po ang ayan, dumating na po yung
taga DSWD. Good morning, ma'am. Ayan po yung mga taga DSWD na may hawak po dito sa Barangay Dagit. Kawawa naman po yung mga matatanda natin na halos pinipilit na lang po makapunta rito para po makaklaim po ng karampot na halaga. Sana ito po ang napupukusan ng gobyerno natin, ng mga taga DSWD, kung paano po nila may aabot ang kaunting halaga, karampot na halaga para dun sa mga matatanda natin na hindi na po makikipagsiksikan sa maraming tao at hindi na po pupunta sa malalayong lugar para po maklaim nila yung pera. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang iba po ay may mga karamdaman na, may mga sakit, inaakay. Hindi po ba pwedeng gawa ng paraan na para maihatid na lang po sa kanilang tahanan ang pera na ibibigay ng ating gobyerno sa ating mga senior citizen? Nakakalungkot po isipin na halos yung mga matatanda natin na uugod-ugod at hindi na makalakad ay magpipilit pa pong pupunta rito sa barangay hall or sa court kung saan po nila ni-schedule ang binyo para mag-claim po ng pera. Eh pipilitin po nila ang sarili nila para makarating po dito at makuha nila yung karampot na halagang yan. Sana po magawan po ito ng paraan ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno, kung sino man ang dapat umaksyon sa ganito o mag-isip man sila ng paraan para kahit paano po ay makaluwag naman po doon sa mga matatanda natin. Hindi na po sila mahirapan ng pakikipagsiksikan dito sa karampot na halagang yan. Mga anong oras po kayo nandito? Alas 8 po. Saan pa po kayo galing barangay? Malapit lang na. Opo. Medyo mahirap po ang kasi napakarami po. Tapos kakarampot naman yung ating makukuhang pera. Opo. Naawa po kasi ako dun sa mga matatanda natin. Kabilang na yung tatay ko. Alam mo yung tatay ko po kanina, inabol ko, galing ako sa labo kanina, nagpipinal na, inaatake sa puso. Nagpilit pong pumunta rito para maklim lang daw yung karampot na perang yan. Sabi ko, magdesisyon ka. Pupunta ka ako tayo dun sa Dagit o dadalhin kita ng ospital. Eh kung mamamatay daw siya, mamatay na lang siya kasi wala nga pera. Kaya pinilit po niya yan, hihikab-hikab, di ko na pinababasak yan. Eh tingnan niya po anong oras na ngayon, dumating sila. Kawawa naman yung mga matatanda. Ang sinasabi ko nga po dito, hindi po ba na mas maganda gawa ng paraan ito ng gobyerno natin na dun sa mga bahay-bahay na lang sana ng matatanda, dalhin yung pera, pwede naman gawin yun pwede naman gawin yun dahil marami namang malalakas mga empleyado. Sistema lang ang babaguhin nila. Sipon nila, iipunin nila ang tao rito galing sa iba't ibang barangay, matatanda na, may mga sakit na, uugod-ugod na din na makalakad, inaakay na. Yun ang gusto nilang makita. Tapos tatanggap ng pera yung matatanda. Hindi ba nila pwedeng gawa ng paraan yan, Di po ba? Yun po yung pinupoint ko lang dito. Nakakaawa pag nitinan ko yung mga magulang nakikipagsiksikan dahil sa hirap ng buhay, dahil lang sa karampot na halaga. Eh kung mamatay dito, kagaya kanina, mayroon dito yung hinimatay na. Opo. Kawawa naman. Ilang taon na po kayo? 77. Yung papa ko po 83 na.
83 na yung papa ko. Eh, dumating naman po. Dumating na. Binati ko pa nga yung ano, kasi kanina daw, yung parang empleyado lang na mag-a-assist lang yata sa mga papel yun dumating. Hindi nyo talaga po pera. Ito na lang. Huli na lang. Eh, sana po ma-realize na kayo. Ano po? Salamat po, nanay. Ingat po kayo palagi ho. Mabuti wala naman po kayong karamdaman. Natural na po pag may kakaedad ano. Opo. Sige po. Ano pong pangalan nyo, nay? Hilda po. Ano po ito? Air interview lang para pag na-upload ko to, mapanood dito ng mga nanunungkulan sa gobyerno natin. At least, marinig nila yung hinaing ng mga tao. Nag-upload po kasi ako sa YouTube. Salamat po, nay. Salamat. Thank you po. Salamat po. Papa ko po yan. Inaatake po kanina. Kala ko sa ospital ko nadadalahin at talagang ano. Salamat naman po at mismong yung papa ko ay nilapitan na rito ng taga DSWD para i-claim po yung pera na ibibigay sa kanila. Pagkatapos po dito ay dadalhin ko na po ito ng ospital para malapatan ng kaukulang gamot. Ma'am, Ma'am, salamat po ng marami po sa inyo. So, yun lang po mga kauragon ko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ng ating mga ina-upload na video. Sana po ay patuloy niyo pa po akong suportahan. Yung pong hindi pa nakakapag subscribe ng aking channel, paki-subscribe po at ingat po kayo palagi. Kami po ay uuwi na rin po. Salamat po at naibigyan naman po yung kunting halaga na para doon sa mga senior citizen. Ingat po kayo palagi. God bless po.